Akala ko ang Maynila ang magliligtas sa akin mula sa kahirapan. Ngunit sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier ng mga araneta, tinapakan ang aking dangal na parang maruming basahan. Isang peking pag-ibig, isang malupit na ina, at isang sikretong kayang pumatay. Ako si Feli at itataya ko ang lahat upang bawiin ang pangalang ninakaw nila. Handa ka na bang makita ang pagguho ng isang palasyong itinayo sa kasinungalingan? Huwag mong dungisan ang mamahaling sapatos na iyan ng iyong maruming kamay. You are just a peasant from the mud of Nueva Ecija, Feli. Huwag kang filingera na dahil pinatira kita rito ay kapantay mo na kami. Ang mga salitang iyon ni Doña Benita ay tila mga talim ng yelo na bumaon sa pandinig ni Feli, kasabay ng tunog ng marahas na pagbuhos ng pulang alak sa makinis na sahig ng engranding ballroom. Sa gitna ng kislap ng mga dambuhalang chandelier at amoy ng mamahaling pabango ng mga bisita, ang boses ng matanda ay umalingaw-ngaw, sapat na upang patigilin ang tawanan ng lahat. Dahan-dahang ibinaba ni Feli ang kanyang paningin sa kanyang mga kamay. Hawak pa rin niya ang tray ng mga masaselang kanape na siya mismo ang naghanda mula pa kaninang madaling araw. Masakit ang kanyang mga binti, namamanhid ang kanyang mga daliri sa lamig ng air conditioner. Ngunit ang lahat ng pagod na iyon ay inialay niya sa pasasalamat na binigyan siya ng pagkakataong magtrabaho sa kaarawan ni Kiko. Akala niya, sa gabing ito, kahit bilang isang tagapaglingkod lamang, ay magiging bahagi siya ng kaligayahan ng lalaking lihim niyang tinitingala dahil sa kabutihan nito. Ngunit ang pulang alak na dahan-dahang gumagapang sa puting marmol ay tila simbolo ng kanyang sariling dangal na kasalukuyan ng niyuyurakan. Luhod! Ang muling utos ni Doña Benita, ang kanyang mga mata, ay nanlilisik sa ilalim ng makapal na makeup. Lawin mo ang sapatos ng ating panauhin. Gamitin mo ang iyong kamay, dahil mas malinis pa ang basahan kaysa sa iyong pagkatao. Naramdaman ni Feli ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila may nakabara na bubog. Nanigas ang kanyang buong katawan habang ang init ng kahihiyan ay dahan-dahang umaakyat mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang mga pisngi. Ang tray sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig at sa bawat segundo ng kanyang pananahimik, naramdaman niya ang mapanghusgang tingin ng daan-daang tao na tila ba isa siyang mantsa na kailangang burahin sa kanilang malinis na mundo. Hindi siya makapagsalita. Gusto niyang itanong kung bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundong kanyang pinangarap na abutin. Ang kanyang mga tuhod ay dahan-dahang bumigay, tumama sa malamig at matigas na marmol, na tila ba ang bawat buto niya ay nagkakabitak-bitak. Habang iniaabot niya ang kanyang nanginginig na mga daliri upang punasan ang dumi sa sapatos ng isang babaeng hindi man lang siya tiningnan sa mga mata, naramdaman ni Feli ang isang pamilyar na presensya sa likuran niya. Si Kiko. Ang bango ng kanyang cologne ay humalo sa amoy ng natapon na alak. Umasa si Feli na sa pagkakataong ito, ang lalaking pinagsilbihan niya ng buong tapat ay hahawakan ang kanyang braso at itatayo siya mula sa putik. Ngunit ang narinig lamang niya ay ang katahimikan, isang nakabibinging katahimikan mula sa taong inisip niyang magiging kanlungan niya. Ang hindi pagsasalita ni Kiko ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap ni Feli mula sa buhay. Ang bawat patak ng kanyang luha na lihim na humalo sa alak sa sahig ay tila nagtatanong sa katahimikan ng gabi. Ganito na lang ba ang halaga ng isang katulad kong nangarap lamang na makaahon mula sa kahirapan? Bakit ang bawat hakbang ko patungo sa liwanag ay palaging nagtatapos sa pagluhod sa harap ng mga taong may pusong kasing tigas ng bato? Sa sandaling iyon, ang palasyo ng mga Araneta ay hindi na naging isang tahanan sa paningin ni Feli, kundi isang gintong bilangguan kung saan ang kanyang dangal ay unti-unti nang pinapatay ng katahimikan ng mga taong kanyang pinahalagahan. Ang muling pagsikat ng araw para sa kanya ay tila malabong mangyari, habang ang lamig ng marmol ay patuloy na sumisipsip sa natitirang init ng kanyang pag-asa. Ang pag-ibig na binibili ay hindi kailanman nagiging totoo, ngunit sa mundong ang dangal ay may presyo, ang kasinungalingan ay madalas na nagiging huling barahan ng mga taong wala nang matatakbuhan. Sa loob ng isang madilim at tahimik na silid sa likod ng mansyon, kung saan ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng gabi at ang sariling pintig ng kanyang puso, naramdaman ni Feli ang bigat ng bawat segundong lumilipas. Nakatayo siya sa harap ng bintana, yakap ang kanyang sarili habang pilit na pinatitigil ang panginginig ng kanyang mga balikat. Ang lamig ng gabi
ay tila dahan-dahang nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit mas matindi ang lamig na iniwan ng boses ni Doña Benita sa kanyang kaluluwa. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang imahe ng kanyang sarili na nakaluhod sa putik ng pulang alak, pinapahid ang sapatos ng isang taong hindi man lang siya itinuring na kapwa. Feli, I'm sorry. Patawarin mo ako kung wala akong nagawa kanina. Ang boses ni Kiko ay tila isang munting bulong sa gitna ng malawak na katahimikan. Hindi lumingon si Feli. Alam niya ang hitsura ng lalaki sa mga sandaling ito. Nakatungo, ang mga kamay ay nakabaon sa bulsa ng kanyang mamahaling pantalon at ang mga mata ay puno ng pagsisisi na wala namang sapat na lakas upang baguhin ang nakaraan. Hindi ko kailangan ng sorry mo, Kiko. Ang mahinang tugon ni Feli, ang kanyang boses ay tuyot at walang kahit anong emosyon. Ang sorry ay para sa mga taong nagkamali ng hindi sinasadya. Pero ang pananahimik mo, habang nakikita akong tinatapakan ng nanay mo, desisyon iyon. At ang desisyong iyon ang nagpakita sa akin kung sino ka talaga sa likod ng mga magagandang salita mo. Narinig ni Feli ang mabigat na pagbuntong hininga ni Kiko. Humakbang ang lalaki palapit. Sapat na upang maramdaman ni Feli ang init ng presensya nito sa kanyang likuran. Ngunit nanatili ang distansya. Isang malawak na bangin ng antas sa lipunan na hinding-hindi nila matatawid. Gusto kong makabawi, Feli. Hindi ko na kayang sikmurain ang bawat araw na nakikita kitang ganito at hindi ko na rin kayang sikmurain ang buhay na pilit na idinidikta ni Mama sa akin. Patuloy ni Kiko, ang kanyang tinig ay nagkaroon ng kakaibang talim ng desperasyon. She wants me to marry a woman I don't love. She wants me to be her puppet forever. At ikaw lang ang tanging paraan upang makalaya ako. Dahan-dahang humarap si Feli. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng silid, nakita niya ang mukha ng Tiugia na tila isang batang naliligaw sa gitna ng karangyaan. Anong ibig mong sabihin? Magpanggap tayo, Feli. Be my girlfriend. Be my fiancé. Ang mabilis na alok ni Kiko habang iniaabot ang isang pirasong papel na naglalaman ng mga tuntunin ng isang kontrata. Patunayan natin sa kanya na may sarili akong paninindigan, na handa kong talikuran ang lahat para sa isang babaeng pinili ko. In exchange, babayaran kita ng halagang sapat na upang hindi na muling magtrabaho si Lola Rosa sa bukid. Mababayaran mo ang lahat ng utang nyo sa Nueva Ecija. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Feli. Tumingin siya sa kontrata pagkatapos ay sa mga mata ni Kiko. Binibili mo ba ang dangal ko, Kiko? Matapos akong ipahiya ng nanay mo, ngayon naman ay gagawin mo akong instrumento para sa sarili mong kalayaan? Pareho lang pala kayo. Ang tingin nyo sa mga katulad ko, palaging may katumbas na halaga. Hindi ganoon yon, Feli. Please listen to me. Ang pagsusumamo ni Kiko, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Feli ngunit agad din itong binawi ng maramdaman ang panlalamig nito. I respect you. Kaya ko ito ginagawa ay dahil alam kong ikaw lang ang may sapat na tapang na harapin si Mama. At alam ko rin kailangan mo ang pera upang mailigtas ang pamilya mo sa kamay ni Zenny. Napatigil si Feli nang marinig ang pangalan ni Zenny. Ang pangalang iyon ay tila isang sugat na muling binuksan. Naalala niya ang mga gabing umiiyak si Lola Rosa dahil sa mga banta ng mga tauhan ni Zenny sa kanilang maliit na sakahan. Ang illegal recruitment agency na muntik nang sumira sa kanyang buhay ay may malalim na ugat na pilit niyang hinahanapan ng ebidensya. Kung papayag siya sa alok ni Kiko, magkakaroon siya ng pagkakataong pumasok sa mga saradong pinto ng mga araneta. Magkakaroon siya ng access sa mga dokumentong maaring mag-ugnay kay Doña Benita sa madilim na negosyo ni Zenny. Ang pagpapanggap na ito ay hindi lamang para sa pera. Ito ay isang misyon. Isang paraan upang makuha ang katarungang matagal nang ipinagkakait sa kanya. Sa loob ng 6 na buwan, Feli, kapag natapos na ang lahat, malaya ka na. May sapat ka ng yaman upang magsimulang muli. Dagdag ni Kiko, ang kanyang mga mata ay naghihintay ng kasagutan. Nanatiling tahimik si Feli sa loob ng mahabang sandali. Sa kanyang isipan, tila naririnig niya ang boses ng kanyang ina na pumanaw ng maaga dahil sa sobrang pagtatrabaho. Huwag kang papayag na maging biktima habang buhay, Felicidad. Ang pangalang ibinigay sa kanya ay nangangahulugang kaligayahan, ngunit tila ang tanging naramdaman niya sa Maynila ay purong pighati. Oras na para baguhin ang takbo ng kanyang kwento. Sige, ang mariing sabi ni Feli habang kinukuha ang panulat mula sa lamesa. Magpapanggap ako. Magiging fiancé mo ako sa harap ng lahat ng mga taong humamak sa akin. Pero tandaan mo ito, Kiko.
Huwag kang aasa na ang bawat yakap o bawat ngiti na ibibigay ko ay totoo. Ang ugnayang ito ay negosyo. At sa sandaling makuha ko ang kailangan ko, hinding-hindi mo na muling makikita ang kahit anong bakas ko sa bahay na ito. Mabilis na nilagdaan ni Feli ang papel. Ang bawat guhit ng tinta ay tila pagtatak ng isang bagong tadhana. Nakita niya ang bahagyang pagluwag ng mukha ni Kiko, ang isang munting ngiti ng pasasalamat na sumilay sa mga labi nito. Ngunit para kay Feli, ang bawat segundo ng kanilang kasunduan ay tila paglunok ng isang mainit na uling. Thank you, Feli, I promise hinding-hindi kita pababayaan. Ang pangako ni Kiko habang dahan-dahang kinukuha ang nilagdaang kontrata. Habang naglalakad palabas si Kiko, naiwan si Feli sa gitna ng silid. Dahan-dahan siyang lumapit sa salamin at tinitigan ang kanyang sariling refleksyon. Hindi na niya makilala ang babaeng nasa harap niya. Ang maamong mukha ng isang probinsyana ay unti-unti nang nababalutan ng isang matigas na baluti ng paghihiganti at determinasyon. Ngunit sa labas ng pinto, sa madilim na pasilyo ng mansyon, may isang aninong nakatayo. Si Doña Benita. Hawak ng matanda ang kanyang mga perlas, habang ang kanyang mukha ay nakapako sa pintuan ng silid ni Kiko at Feli. Narinig niya ang lahat. Ang bawat salita, ang bawat bulong ng kanilang kasunduan ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang isipan. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Akala niyo ba ay ganoon kadaling linlangin ang isang reyna sa sarili niyang palasyo? Kung akala ni Kiko ay nakahanap siya ng kakampi sa isang hamak na katulong, at kung akala ni Feli ay nakahanap siya ng daan patungo sa katarungan, nagkakamali silang dalawa. Ang gintong hawla ay lalong hihigpit, at ang bawat hakbang nila ay magsisilbing mitya ng kanilang sariling pagkawasak. Dahan-dahang tumalikod si Doña Benita. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos sa sahig ay tila isang babala ng isang darating na bagyo na wawasak sa bawat pangarap na sinimulang itayo sa loob ng silid na iyon. Ang gabi ay malayo pa bago matapos, at ang laro ng kapangyarihan ay ngayon pa lamang tunay na nagsisimula. Ang maskara ng ginto ay mabigat sa mukha ng isang taong sanay sa haplos ng hangin sa bukid, at sa bawat pagsuot ni Feli ng mga mamahaling hiyas, tila ba unti-unting nasasakal ang kanyang tunay na pagkatao. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, ang mansyon ng mga Araneta ay naging isang paaralan ng pagkukunwari. Wala na ang uniforme ng katulong. Pinalitan ito ng mga telang sutla, puntas, at mga disenyong tanging ang mga nasa itaas lamang ng lipunan ang nakakaintindi ng halaga. Straighten your back, Feli. You have to walk like you own the ground you're stepping on. Ang utos ni Kiko habang pinapanood ang bawat hakbang ng dalaga sa gitna ng malawak na garden. Huminto si Feli at muling inayos ang kanyang tayo. Masakit na ang kanyang mga paa dahil sa matitulis na takong. Ngunit mas masakit ang katotohanang kailangan niyang pag-aralan ang bawat galaw upang maging katanggap-tanggap sa mundong ito. Hindi ko pag-aari ang lupang ito, Kiko, at kahit gaano karaming mamahaling sapatos ang isuot ko, alam ng mga paa ko ang pakiramdam ng basang lupa ng Nueva Ecija. Napatigil si Kiko sa pag-aayos ng kanyang relo. Lumapit siya kay Feli at sa pagkakataong ito, wala ang mapang-utos na tono ng isang tiyugiya. Sa ilalim ng malalagong puno ng nara, nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang sandali ng katahimikan, na tila ba naging totoo ang lahat sa gitna ng kanilang pagpapanggap. I know it's hard, Feli, pero ito lang ang paraan para hindi tayo tuluyang lamunin ni Mama. Just think of this as a role in a movie. Ang mahalaga, nandoon ka sa tabi ko kapag humarap na tayo sa mga investors bukas. Ang mahinang sabi ni Kiko, at sa isang pambihirang pagkakataon, dahan-dahan niyang hinawakan ang siko ni Feli upang bigyan ito ng suporta. Nabuo nang mapag-isa si Feli sa kanyang silid ng gabing iyon. Kinuha niya ang isang lukot na sobre at isang maliit na halaga ng pera, ang unang bahagi ng bayad ni Kiko sa kanya. Maingat niya itong isinulat ng liham para kay Lola Rosa. Inilarawan niya ang kagandahan ng Manila, pilit na itinatago ang pait ng kanyang mga karanasan. Habang idinidikit niya ang selyo, isang patak ng luha ang dahan-dahang bumagsak sa papel. Ang bawat sentimong ipapadala niya ay dugo at dangal na kanyang ipinagpalit, ngunit ang isiping makakabili na ng gamot at sapat na pagkain ng kanyang lola ay sapat na upang pahirin ang kanyang pighati. Kinaumagahan, tila isang ibang babae ang bumaba sa engranding hagdanan. Ang prinsesa ng Nueva Ecija, ang bansag sa kanya ni Kiko,
bilang bahagi ng kanilang cover story. Nakaayos ang kanyang buhok, ang kanyang balat ay tila nagniningning sa ilalim ng liwanag ng araw, at ang bawat salitang Taglish na lumalabas sa kanyang bibig ay tila ba natural na sa kanya. Perfect! You look like a real Araneta now. Ang nakangiting bati ni Kiko nang salubungin siya sa ibaba. Sana pati ang konsensya ko ay kasing kintab din ng mga alahas na ito, Kiko. Ang pabulong na sagot ni Feli habang inaayos ang kanyang maliit na bag kung saan nakatago ang kanyang tunay na pakay. Ang paghahanap ng anumang dokumentong mag-uugnay sa pamilyang ito sa illegal recruitment. Ngunit ang kanilang sandali ng tagumpay ay biglang napigtas nang marinig ang isang malakas at pamilyar na boses mula sa labas ng malaking gate ng mansyon. Isang boses na nagpapatigil sa pagtibok ng puso ni Feli at nagpabalik sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Sabi ko sa inyo, kilala ko ang babaeng nakatira dyan. Felicidad Abad ang pangalan niyan at may malaki siyang utang sa akin. Nanigas si Feli sa kanyang kinatatayuan. Ang boses na iyon, walang iba kundi si Zenny, ang babaeng nanggaling sa madilim na bahagi ng kanyang nakaraan, ang taong naging mitya ng kanyang pagtakas mula sa probinsya, ay narito na ngayon sa mismong pintuan ng palasyo ng mga Araneta. Dahan-dahang lumingon si Feli sa bintana at nakita ang isang babaeng may makapal na makeup, suot ang mga peking alahas, at nanlilisik ang mga matang nakikipagtalo sa mga security guard. Sa likod ni Zenny, nakita ni Feli ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng library ni Doña Benita. Ang anino ng matanda ay tila isang dambuhalang gagamba na naghihintay lamang ng tamang sandali upang hulihin ang kanyang biktima sa sapot na sila mismo ang humabi. Naramdaman ni Feli ang matinding panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang pangarap na muling pagsikat ng araw ay tila biglang natakpan ng isang makapal at maitim na ulap. Paano siya lalaban kung ang kanyang nakaraan ay handa ng sunugin ang lahat ng kanyang kasalukuyan? Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa pagitan ng takot sa mga mata ni Feli at ng tuso at mapaglarong ngiti na nagsisimulang gumuhit sa mukha ni Zenny sa labas ng gate. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang babala. Isang babala na ang kasunduan sa dilim ay malapit ng mabunyag sa ilalim ng malupit na ilaw ng katotohanan. Sino ang tinatawag mong Felicidad? My name is Felicia at wala akong kilalang Zenny. Guard, bakit hinahayaan ninyong lumapit ang babaeng iyan sa gate? She's clearly disturbed. Ang boses ni Feli ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagpipigil. Sa labas ng malaking bakal na gate ng mga Araneta, ang anino ni Zenny ay tila isang dambuhalang mantsa sa gitna ng sikat ng araw. Nakatayo si Feli sa bukana ng mansyon, suot ang kanyang kulay rosas na silk dress. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mamahaling bag. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila isang pagsusugal, isang kasinungalingang kailangan niyang panindigan upang hindi tuluyang gumuho ang kanyang bagong mundo. Naramdaman ni Feli ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang tambol na nagbababala ng sakuna. Ang bawat hininga niya ay mabigat, at ang lamig ng pawis sa kanyang noo ay pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang maayos na buhok. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang refleksyon ng kanyang sarili sa salamin ng bintana. Isang babaeng mukhang mayaman, mukhang makapangyarihan, ngunit sa loob ay isang batang Nueva Ecija na nanginginig sa takot na muling makuha ng mga taong sumira sa kanyang pangarap. Felicia! Felicia, ka dyan! Ang pasigaw na tawa ni Zenny, ang boses nito ay puno ng pangungutya na umalingaw-ngaw sa buong kalsada. Kahit lagyan mo pa ng ginto ang buong katawan mo, amoy bukid ka pa rin, Feli. Isusumbong kita sa mga amo mo. Isusumbong ko na magnanakaw ka at tumakas ka sa utang mo sa akin. Tensyon ang namayani nang biglang maramdaman ni Feli ang isang mainit na palad na humawak sa kanyang balikat. Si Kiko. Ang presensya ng lalaki ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na alon. Tumingin si Kiko kay Zenny ng may matinding awtoridad. Ang kanyang mukha ay matigas at walang kahit anong bakas ng pag-aalinlangan. I don't know who you are, but you're harassing my fiancé. Ang malamig na sabi ni Kiko, ang boses niya ay kasing talim ng bakal. Guard, call the police. Sabihin niyo may isang trespasser na gumagawa ng eksena at naninirang puri sa pamilya Araneta. Make sure she never steps foot on the street again. Nakita ni Feli ang bahagyang pag-atras ni Zenny. Ang tapang ng recruiter ay unti-unting natunaw sa harap ng kapangyarihan ng isang Araneta.
Ngunit bago pa man tuluyang mailayo ng mga gwardya si Zenny, bumukas ang malaking pinto ng library sa itaas. Lumabas si Doña Benita sa balkonahe. Dahan-dahan ang kanyang paglalakad. Tila ba isang reynang nanonood sa kanyang mga alipin. Wait, ang sabi ni Doña Benita. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit sapat na upang patigilin ang lahat. Let her stay. Parang pamilyar ang mukha ng babaeng iyan. At tila marami siyang kwento tungkol sa aking magiging manugang. Naramdaman ni Feli ang biglang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat hakbang ni Doña Benita pababa ng hagdanan ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang matanda ay nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas, mapanuri. Tila ba binabasa ang bawat lihim na nakatago sa puso ni Feli. Mama, she's just a crazy person. Huwag mo nang pansinin. Ang pilit na pagharang ni Kiko, ngunit mabilis siyang tinalikuran ng kanyang ina. Inanyayahan ni Doña Benita si Zenny na pumasok sa loob ng bakuran. Isang mabilis na sulyap ng tagumpay ang ibinigay ni Zenny kay Feli, isang sulyap na nagsasabing hawak na niya ang leeg ng dalaga. Habang naglalakad sila patungo sa loob ng mansyon, naramdaman ni Feli ang pagguho ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang gintong kanlungan na sinubukan niyang itayo ay unti-unti nang nagiging isang bitag. Sa gitna ng katahimikan ng malawak na sala, hinarap ni Doña Benita si Feli habang nasa tabi nito si Zenny. Isang mist of distrust ang bumalot sa buong silid. Alam ni Feli na sa bawat segundo ng pag-uusap na ito, ang kanyang tunay na pangalan, ang kanyang dangal at ang kaligtasan ni Lola Rosa ay nakasalalay sa isang hibla ng buhok. Ngayon sabihin mo sa akin, ang mahinahong sabi ni Doña Benita habang humihigop ng tsaa, ngunit ang kanyang tingin ay nakapako kay Feli. Sino nga ba talaga si Felicidad Abad? At bakit tila takot na takot ang aking magandang manugang sa isang hamak na recruiter? Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo nang ilabas ni Zenny ang isang lumang dokumento mula sa kanyang bag, ang orihinal na kontrata ng illegal recruitment na may pirma at thumbmark ni Feli. Ang lihim ng nakaraan ay kasalukuyan nang itinatanghal sa harap ng reyna ng mga Araneta, at si Feli ay nakatayo sa gitna ng apoy. Walang ibang panangga kundi ang kanyang sariling tapang na unti-unti nang nauubos. Ang isang piraso ng papel ay hindi lamang tinta at dumi. Minsan, ito ang nagsisilbing hatol ng kamatayan sa isang pangarap na pilit pa lamang bumubuo. Sa gitna ng sala ng mga Araneta, kung saan ang bango ng mga sariwang bulaklak ay tila naging amoy ng lason, naramdaman ni Feli ang bigat ng bawat segundong lumilipas. Ang kontratang hawak ni Zenny ay tila isang dambuhalang pader na dahan-dahang gumuguho sa kanyang harapan. Tignan niyo po, Doña Benita, Felicidad Abad. Pirma niya ito at thumbmark niya ang nasa ibaba. Ang wika ni Zenny, ang boses ay puno ng malansang tagumpay. Siya ang babaeng tumakas sa obligasyon sa Nueva Ecija. Paanong ang isang katulad niya ay naging fiancé ng anak niyo? Pinaglalaruan lang kayo ng babaeng ito. Dahan-dahang inabot ni Doña Benita ang dokumento. Ang kanyang mga daliri, na pinalamutian ng mga dambuhalang brilyante, ay dahan-dahang humawak sa papel na tila ba ito ay isang maruming basahan. Tinitigan niya ang pangalang nakasulat doon, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang malamig at mapanghusgang tingin kay Feli. Sa bawat segundo ng katahimikan ng matanda, naramdaman ni Feli ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang lahat ng hirap niya, ang bawat gabing puyat siya sa pag-aaral ng etiketa, at ang bawat patak ng luha para kay Lola Rosa ay tila mawawalan ng saysay sa isang iglap. Feli o Felicia? Ang mahinang tanong ni Doña Benita. Ang boses ay puno ng mapanganib na kalmado. May gusto ka bang sabihin bago ko tawagan ang aming mga abogado upang itapon ka sa labas ng mansyong ito? Naramdaman ni Feli ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, humakbang si Kiko sa harap niya. Ang anino ng lalaki ay tumakip sa nanginginig na anyo ni Feli, isang proteksyon na hindi niya inaasahan. I already know about that, ma. Ang matigas na sabi ni Kiko. Ang lahat sa silid ay natahimik. Maging si Zenny ay napatigil sa kanyang pagngisi. Alam ko ang tungkol sa utang niya. Kaya ko nga siya tinulungan, di ba? I found her in Nueva Ecija, saw her potential, and decided that she deserved a better life than being a victim of people like her. Tinuro ni Kiko si Zenny ng may matinding pandidiri. What? You knew?
Ang hindi makapaniwalang tanong ni Doña Benita. Yes, Felicia was honest with me from the start. That contract? It's the proof of how she was exploited. Patuloy ni Kiko, ang boses niya ay nagkaroon ng kakaibang autoridad. Mama, if you believe this criminal over your own son's choice, then maybe you don't trust me at all. Guard, ikalawang pagkakataon ko na ito. Iligpit niyo ang babaeng iyan at siguraduhin niyo na ang lahat ng ebidensya ng illegal recruitment niya ay makakarating sa presinto ngayong gabi. Sa isang mabilis na galaw, kinaladkad ng mga gwardya si Zenny palabas. Ang mga mura at sigaw ng recruiter ay dahan-dahang humina hanggang sa muling bumalik ang nakabibinging katahimikan sa loob ng mansyon. Nanatiling nakatayo si Doña Benita. Hawak pa rin ang papel, ang kanyang mukha ay tila isang estatwa ng yelo. Hindi siya kumbinsido, ngunit alam niyang talo siya sa pagkakataong ito dahil sa paninindigan ni Kiko. This isn't over, ang huling sabi ng matanda bago siya tumalikod at marahas na isinara ang pinto ng kanyang library. Nang mawala ang presensya ng kanyang ina, tila nawalan ng hangin ang baga ni Feli. Dahan-dahan siyang napaupo sa sofa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Lumapit si Kiko at tumabi sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi sila umaarte para sa ibang tao. Salamat Kiko, bakit mo ginawa iyon? Ang pabulong na tanong ni Feli. Dahil totoo ang sinabi ko, Feli, you don't deserve to be treated like that. Ang sagot ni Kiko, ang kanyang boses ay malambing na tila haplos ng hangin. Dahan-dahang nabuo sa pagitan nila ng gabing iyon. Hindi na kailangan ng mga mararangyang hiyas o mamahaling alak. Sa loob ng sasakyan ni Kiko, habang nakaparada sila sa isang tahimik na bahagi ng kalsada, inabutan ni Kiko si Feli ng isang supot ng mainit na pandesal. Ang bango ng tinapay ay nagpaalala kay Feli sa kanyang tahanan sa Nueva Ecija. I know it's not a steak dinner, pero ito lang ang alam kong makakapagpakalma sa iyo, ang nakangiting sabi ni Kiko. Habang kumakain sila ng pandesal sa gitna ng dilim, naramdaman ni Feli ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang slow burn na pakiramdam ay nagsisimulang mag-apoy. Sa gitna ng kanilang pagpapanggap, may mga bagay na unti-unti nang nagiging totoo. Dahan-dahang ipinatong ni Kiko ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Feli. Isang simpleng hawak, ngunit punong-puno ng pangako. Hinding-hindi ko hahayaang saktan kanila muli, Feli. Promise, bulong ni Kiko. Ngunit sa gitna ng kanilang matamis na sandali, biglang tumunog ang telepono ni Feli. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, ang tanging narinig niya ay ang mahina at nanginginig na boses ni Lola Rosa mula sa kabilang linya. Feli, umata, anak, may mga taong kumuha sa akin. Sabi nila, kailangan mo raw ibigay ang mga dokumento ni Doña Benita kung gusto mo pa akong makitang buhay. Nanigas ang buong katawan ni Feli. Ang supot ng pandesal ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang kamay. Ang mga mainit na tinapay ay nagkalat sa sahig ng sasakyan na tila ba ang kanyang mga pangarap na muling nadurog. Ang katarungang pilit niyang hinahanap ay nagdala ng mas malaking panganib sa taong pinakamahalaga sa kanya. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa gitna ng takot sa mga mata ni Feli at ang naguguluhang mukha ni Kiko. Ang laban ay hindi pa natatapos. Ito ay ngayon pa lamang nagiging madugo at tapatan. Ang bawat hakbang patungo sa altar ay tila paglalakad sa gitna ng isang masukal na gubat kung saan ang bawat anino ay may dalang panganib. Sa loob ng lumang simbahan sa Quiapo, kung saan ang amoy ng insenso ay humahalo sa bango ng mga sariwang bulaklak at pawis ng mga deboto, nahanap ni Feli ang isang pansamantalang katahimikan. Ngunit ang katahimikang ito ay mabilis na nilalamon ng kaba sa kanyang dibdib dahil sa banta sa buhay ni Lola Rosa. Nakatayo si Feli sa gilid ng isang malaking haligi. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang panyo. Sa tabi niya, si Kiko ay hindi rin mapakali. Ang kaba ng lalaki ay kitang-kita sa bawat paglingon nito sa paligid. Tila ba tinitiyak na walang kahit anong espiya ni Doña Benita ang nakasunod sa kanila. Feli, sigurado ka ba na matutulungan tayo ni Padre Tomas? Ang mahinang tanong ni Kiko, ang boses niya ay puno ng pag-aalinlangan. He's a man of God, yes, pero ang kalaban natin ay hindi lang basta tao. Si Mama ay may connection sa bawat sulok ng lungsod na ito. Si Padre Tomas ang nagligtas sa akin noon, Kiko. Noong wala akong matakbuhan mula kay Zenny, siya ang nagbukas ng pinto ng kumbento para sa akin. Ang sagot ni Feli habang nakatingin sa malaking krus sa harap.
Kung mayroon mang nakakaalam sa tunay na kulay ng mga araneta sa labas ng mansyong yon, siya na yon. Dahan-dahang lumapit ang isang matandang pari. Ang kanyang abito ay kupas na ngunit malinis, at ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang uri ng talino na tila nakakabasa ng kaluluwa. Si Padre Tomas. Huminto ang pari sa harap nila at dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay upang bigyan sila ng basbas. Felicidad, anak. Nakita ko ang iyong mukha sa mga balita. Ang malumanay na sabi ni Padre Tomas, ngunit may bahid ng pait sa kanyang tinig. Tila ang ginto ng mga araneta ay mabilis na kumapit sa iyong balat. Kumusta ang iyong puso? Naramdaman ni Feli ang matinding hiya. Yumuko siya at dahan-dahang kinuha ang kamay ng pari upang magmano. Padre, kailangan ko po ng tulong niyo. Si Lola Rosa, kinuha po siya ng mga tauhan ni Zenny. Sabi nila, ang mga dokumento raw laban kay Doña Benita ang kabayaran. Katapatan ang namayani nang igiya sila ng pari, patungo sa loob ng kanyang maliit at payak na opisina. Sa gitna ng mga lumang libro at mga rebulto ng mga santo, naramdaman ni Feli ang pagiging tao niya muli. Isang pakiramdam na unti-unti. Nang nawawala simula nang isuot niya ang maskara ni Felicia Araneta. Inabutan sila ng pari ng malamig na tubig. Ang bawat lagok ni Feli ay tila nagpapalamig sa nag-aapoy niyang takot. Ang pamilya Araneta ay parang isang magandang puno na ang ugat ay nakabaon sa lason. Ang simula ni Padre Tomas habang nauupo sa kanyang lumang silya na gawa sa Nara. Matagal ko nang alam ang tungkol sa recruitment agency ni Zenny. Alam ko rin na may malaking bahagi ang pamilya niyo rito, Kiril. Napatitig si Kiko sa pari. Anong ibig niyong sabihin, Padre? My family is into real estate and shipping. Bakit kami madadamay sa illegal recruitment? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Dahil ang lupaing kinatatayuan ng mga warehouse nyo ay ang lupang ninakaw mula sa mga magsasaka ng Nueva Ecija. At ang mga taong nawalan ng hanap buhay dahil sa kasakiman ng iyong ina, ang siyang ibinebenta ni Zenny sa ibang bansa upang maging mga alipin. It is a cycle of greed, my son. Naramdaman ni Feli ang matinding panginginig. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo. Ang pamilyang pilit niyang pinapasok upang iligtas ang kanyang sarili ay ang pamilya rin palang gumawasak sa kanyang bayan. Tulungan niyo po kaming mahanap si Lola Rosa, Padre. Ang pagsusumamo ni Feli, ang kanyang mga mata ay nanunubig sa pag-asa. Tutulungan kita, Felicidad. Ngunit kailangan mong maging matatag. Ang katotohanan ay may dalang sakit na mas matindi pa sa latigo. Sabi ng pari habang tumatayo upang kumuha ng isang bagay sa kanyang aparador. Habang abala si Padre Tomas sa paghahanap, biglang tumunog ang kampana ng simbahan. Isang malakas at sunod-sunod na tunog na tila nagbababala ng paparating na bagyo. Sa sandaling iyon, tinawag si Padre Tomas ng isang sakristan dahil sa isang emergency sa labas. Naiwan sina Feli at Kiko sa loob ng silid. Dahil sa kuryosidad at kaba, hindi napigilan ni Feli na tingnan ang ibabaw ng lamesa ng pari. Doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang sulat, nakita niya ang isang itim na notebook. Ang pabalat nito ay luma na at may mga bakas ng amag. Dahan-dahan itong binuksan ni Feli. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga pangalan, petsa at mga halaga ng pera. Ngunit sa huling bahagi ng notebook, napatigil ang paghinga ni Feli. Nakita niya ang isang pamilyar na pangalan na nakasulat sa malalaking letra, na may guhit sa ilalim na tila ba isang babala. Don Roberto Araneta, Nueva Ecija Land Transfer, 1,978. Kiko, tignan mo ito, ang nanginginig na bulong ni Feli. Lumapit si Kiko at tiningnan ang notebook. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay nang makita ang pangalan ng kanyang ama. Sa tabi ng pangalan nito ay may isang maliit na litrato na nakaipit. Isang litrato ng isang batang babae na may hawak na manikang basahan sa gitna ng isang sunog na bukid. Ang batang nasa litrato ay walang iba kundi si Feli. Naramdaman ni Feli ang biglang pag-ikot ng paligid. Paanong may litrato niya sa gamit ng ama ni Kiko? At bakit tila ang notebook na ito ay hindi lamang listahan ng mga kasalanan ni Doña Benita, kundi pati na rin ng ama ni Kiko? Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo nang marinig nila ang mabibigat na yabag ng mga sapatos na paparating sa pasilyo. Hindi ito ang mahinahong hakbang ni Padre Tomas. Ito ay ang tunog ng mga detakong na sapatos na kasing talim ng boses ng reyna ng mga Araneta. Nandito sila, ang pabulong na sabi ni Kiko habang mabilis na isinasara ang notebook.
Ang pinto ng opisina ay dahan-dahang bumukas, at ang aninong pumasok ay hindi ang liwanag ng katarungan, kundi ang madilim na presensya ni Doña Benita. May hawak na isang itim na rosaryo, ngunit ang mga mata ay punong-puno ng pagngangalit. Masyado yatang malayo ang nararating ng inyong pananalig, Kiko. At felisidad, ang malamig na bungad ng matanda. Ngunit tandaan nyo, kahit sa loob ng bahay ng Diyos, ang aking mga mata ay nakamasid. Nabitawan ni Feli ang notebook sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila isang hudyat na ang lahat ng sikreto ay tuluyan na ngang nabuksan at wala na silang matatakbuhan pa. Ang katarungan ay madalas na mailap sa mga taong ang tanging sandata ay luha at sa loob ng maliit na opisina ni Padre Tomas, ang bawat hininga ni Feli ay tila punong-puno ng abo ng nakaraan. Ang malamig na tinig ni Doña Benita ay pumatay sa anumang init ng pag-asa na naramdaman niya kanina. Nakatayo ang matanda sa may pintuan. Ang kanyang itim na belo ay tila isang pakpak ng uwak na nagbabadya ng kamatayan sa katahimikan ng simbahan. Masyado yatang malalim ang inyong paghuhukay sa mga bagay na matagal na nating ibinaon, Kiko. Ang wika ni Doña Benita habang dahan-dahang humahakbang pumasok. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig na gawa sa kahoy ay tila ritmo ng isang marcha ng hatol. Lumapit siya sa lamesa at walang pag-aalinlangang pinulot ang itim na notebook na nabitawan ni Feli. Naramdaman ni Feli ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay. Ang bawat daliri niya ay tila nawalan ng lakas at ang imahe ng batang babae sa sunog na bukid, ang kanyang sariling nakaraan, ay tila sumisigaw sa kanyang isipan. Ang lalaking ama ni Kiko, ang Don Roberto, na palaging inilalarawan bilang isang pilantropo, ay siya palang mitya ng pighati ng kanyang pamilya. Masakit na pagtuklas ang namayani nang tumingin si Feli kay Kiko. Nakita niya ang lito at durog na anyo ng lalaki. Ang mga matang dati ay puno ng determinasyong protektahan siya. Ngayon ay puno na ng kahihiyan at pagdududa. Totoo ba ito, ma? Ang nanginginig na tanong ni Kiko. Ang kanyang boses ay tila isang batang naghahanap ng katuwiran sa gitna ng pagkakasala. Ang lupain ni Feli sa Nueva Ecija, ang pagkamatay ng mga magsasaka doon noong 1978, may kinalaman ba talaga si Papa? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Benita. Hindi siya sumagot ng diretso, sa halip ay tinitigan niya si Feli ng may matinding panghahamak. Ang mundo ay hindi ginawa para sa mga mahihina, Kiko. Ang mga araneta ay nananatili sa itaas dahil alam namin kung paano kunin ang nararapat sa amin. Kung ang pamilya ng babaeng ito ay naging biktima ng progreso, hindi iyon kasalanan ng iyong ama. Iyon ay tadhana. Tadhana? Ang putol ni Feli, ang kanyang boses ay nagkaroon ng kakaibang talim na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ang tawag niyo sa pagnanakaw ng lupa at pagsunog ng kabuhayan ng mga tao ay tadhana? Doña Benita, ang gintong suot niyo ngayon ay may amoy ng dugo ng aking pamilya. Lalong nagngalit ang mukha ng matanda. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa harap ko. Nakalimutan mo na yata kung sino ang nagbigay sa iyo ng pagkakataong makatapak sa mansyon ko. Utang mo sa akin ang bawat sentimong kinikita mo ngayon. Huwag niyo nang gamitin ang utang na loob na iyan sa akin. Ang mariing sagot ni Feli, habang pilit na pinipigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Dahil ang totoo, kayo ang may malaking utang sa amin. Isang utang na hindi kayang bayaran ng lahat ng yaman ng mga araneta. Sa gitna ng tensyon, pumasok muli si Padre Tomas. Nakita niya ang kaguluhan at ang presensya ni Doña Benita. Huminto ang pari sa gitna ng dalawang panig, ang kanyang mukha ay puno ng matinding pighati. Benita, tama na ang pagtatago sa likod ng iyong mga hiyas. Ang notebook na iyan ay hindi lamang listahan ng mga ari-arian. Iyan ay listahan ng iyong mga kasalanan na kailangan mo ng pagsisihan. Huwag mo akong pangaralan, Tomas. Ang singhal ni Benita. Alam nating dalawa kung bakit mo tinutulungan ang babaeng ito. Gusto mo lang makaganti sa amin dahil sa hindi natuloy na kasunduan ng ating mga pamilya noon. Huwag kang magkunwaring banal. Naramdaman ni Feli ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang taong inakala niyang tanging sandigan niya, si Padre Tomas, ay may sarili rin palang agenda. Ang mist of distrust ay tuluyan ng lumapot. Tila ba lahat ng tao sa paligid niya ay may hawak na kutsilyo sa likod ng kanilang mga ngiti. Sino pa ang maaari niyang pagkatiwalaan? Feli, let's go, please! Ang pakiusap ni Kiko habang hinahawakan ang kanyang braso. Ngunit sa pagkakataong ito, marahas na binawi ni Feli ang kanyang kamay.
Ang haplos ni Kiko, na dati ay nagbibigay ng init, ngayon ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat sakit na idinulot ng pamilya nito. Huwag mo akong hawakan, Kiko. Ang pabulong na sabi ni Feli, ang bawat salita ay punong-puno ng pait. Ang bawat segundo na kasama kita ay tila pagtataksil ko sa aking sariling pamilya. Tumalikod si Feli at mabilis na lumabas ng opisina. Binaliwala ang tawag ni Kiko at ang mapang uyam na tingin ni Doña Benita. Habang tumatakbo siya sa gitna ng simbahan, ang tunog ng kanyang mga hakbang ay tila mga martilyong pumupukpok sa kanyang puso. Paglabas niya sa pintuan ng simbahan, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang nararamdamang pagkawasak. Kinuha niya ang kanyang telepono sa bulsa upang tingnan kung may balita tungkol kay Lola Rosa. Ngunit ang bumulad sa kanya ay isang bagong mensahe mula kay Zenny, may kalakip na isang maikling video. Sa video, makikita si Lola Rosa na nakatali sa isang madilim at maduming warehouse. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, at sa likuran niya ay makikita ang mga kahon na may tatak ng Araneta Shipping Lines. Ang huling bahagi ng mensahe ay tila isang hatol ng kamatayan. 10 minuto, Feli. Ibigay mo ang notebook kay Doña Benita o magpapaalam ka na sa lola mo. At huwag mong subukang isama ang tiyo Gia mo dahil siya ang unang papatay sa lola mo kapag nalaman niya ang buong katotohanan. Nanigas si Feli sa gitna ng ulan. Ang notebook ay nasa kamay na ni Doña Benita. Ang katotohanan ay tila naging isang mitsa na handa ng sumabog. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Sino ang pipiliin niya? Ang katarungan para sa kanyang nakaraan o ang buhay ng tanging taong nagmamahal sa kanya sa kasalukuyan? Sa gitna ng malakas na ulan, tila narinig ni Feli ang bulong ni Lola Rosa sa kanyang alaala, isang oyayin ng pag-asa na unti-unti nang nilalamon ng dilim. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang bumalik sa loob ng opisina, sa loob ng impyernong pinamumunuan ni Doña Benita upang isuko ang kanyang huling baraha. Ang katarungan ay parang isang marupok na sinulid na madaling maputol sa kamay ng mga makapangyarihan, at sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, naramdaman ni Feli na tuluyan na siyang binitawan ng langit. Bumalik siya sa loob ng opisina ni Padre Tomas, basang-basa ang kanyang silk dress, ang bawat patak ng tubig sa kanyang suot ay tila mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Nakatayo pa rin doon si Doña Benita, hawak ang itim na notebook na tila ba ito ang kanyang vungmin. Tumingin ang matanda kay Feli nang may mapang-uyam ng ngiti. Bakit ka bumalik, Felicidad? Akala ko ba ay tapos na ang iyong drama sa harap ng altar? Dahan-dahang lumuhod si Feli sa harap ni Doña Benita. Ang tunog ng pagtama ng kanyang mga tuhod sa sahig ay tila isang hudyat ng kanyang huling pagsuko. Ibigay niyo po sa akin ang notebook, Doña Benita. Pakiusap, gawin niyo na ang gusto niyo sa akin. Hiyain niyo na ako sa harap ng lahat. Pero kailangan ko ang mga dokumentong iyan upang iligtas ang lola ko. Kalupitan ang namayani nang dahan-dahang ilapit ni Doña Benita ang notebook sa mukha ni Feli. Sapat na upang maamoy ng dalaga ang luma at maamag na papel. Hinaplos ng matanda ang buhok ni Feli, ngunit ang kanyang haplos ay tila malamig na balat ng ahas. Ang tanga mo rin, Felicidad. Inisip mo ba na sapat na ang isang lumang notebook upang itumba ang mga Araneta? Ang kailangan mo ay hindi katarungan. Ang kailangan mo ay matutong tumahimik. Tama na, Owani! Ang pasigaw na pigil ni Kiko. Humakbang ang lalaki at pilit na itinayo si Feli mula sa pagkakaluhod. Sa mga mata ni Kiko, nakita ni Feli ang isang apoy na hindi niya kailanman nakita noon. Isang apoy ng paghihimagsik laban sa sariling dugo. Hindi mo ba nakikita? Nasasaktan na siya. Ibalik mo sa kanya ang notebook na iyan o ako mismo ang magsusumbong sa mga pulis tungkol sa lahat ng narinig ko ngayon. Tumawa si Doña Benita, isang malakas at nakakangilong tawa na umalingaw-ngaw sa buong silid. Magsumbong ka, Kiril. Gawin mo ang gusto mo. Ngunit bago ka makarating sa presinto, siguraduhin mong handa ka nang makita ang bangkay ng matandang iyon sa Nueva Ecija. Natahimik ang lahat. Ang bawat hininga sa loob ng silid ay tila punong-puno ng lason. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono ni Doña Benita. Nang sagutin niya ito, inilagay niya ito sa loudspeaker. Ang boses ni Zenny ang bumulad sa kanila, puno ng malansang tagumpay. Doña Benita, hawak ko na ang matanda. Pero may bonus ako para sa inyo, ang sabi ni Zenny.
Nakuha ko ang orihinal na recording ng usapan ni Feli at Kiko noong gabing bumuo sila ng kontrata. Gusto niyo bang marinig kung paano kayo pinagtatawanan ng sarili niyang anak habang tinatawag siyang diktador? Nanlamig si Kiko. Tumingin siya kay Feli at ang mist of distrust ay muling bumalik sa pagitan nilang dalawa. Ang bawat salitang binitawan nila sa dilim upang magtulungan ay gagamitin na ngayon upang wasakin sila. Ibigay mo sa akin ang lahat ng ebidensya, Zeni. Ang malamig na utos ni Doña Benita. At ang babaeng iyan, itapon niyo siya sa kalsada. Siguraduhin niyo na ang buong Maynila ay malalaman na ang magiging asawa ng isang Araneta ay isang hamak na mangingikil at tagataksil. Sa isang mabilis na galaw, tinawag ni Doña Benita ang kanyang mga bodyguards. Kinaladkad si Feli palabas ng opisina ni Padre Tomas, binaliwala ang kanyang mga pagsusumamo. Habang hinihila siya sa gitna ng simbahan, nakita ni Feli si Kiko na nakatayo lamang sa gitna ng silid, nakatitig sa notebook na hawak ng kanyang ina. Ang lalaking akala niya ay magiging kanlungan niya ay muling naging isang estatwa ng yelo. Kiko, tulungan mo ako! Ang huling sigaw ni Feli bago siya marahas na itinulak palabas ng pinto ng simbahan, diretso sa putikan ng kalsada. Naiwang nakasubsob si Feli sa putik. Ang kanyang silk dress ay puno na ng dumi, tila ba simbolo ng kanyang nadungisang pangalan. Sa gitna ng dilim at ulan, nakita niya ang sasakyan ni Doña Benita na dahan-dahang umaalis kasama si Kiko sa loob nito. Ang huling sulyap ni Kiko sa kanya mula sa bintana ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, naramdaman ni Feli ang isang bagay sa loob ng kanyang palad. Isang maliit na piraso ng papel na mabilis na isiniksik ni Padre Tomas sa kanyang kamay bago siya kinaladkad. Dahan-dahan itong binuksan ni Feli sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Nakatalat doon ang isang address sa tapat ng mga warehouse ng Araneta Shipping Lines sa port area at may kasamang 3 salita. Huwag kang susuko. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa pagtayo ni Feli mula sa putikan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay nagkaroon ng isang kakaibang kinang. Ang kinang ng isang taong wala nang matatakutan dahil nawala na sa kanya ang lahat. Ang laban ay hindi pa natatapos. Kung ang pamilya Araneta ay handang sunugin ang kanyang mundo, handa si Feli na maging apoy na lalamon sa kanilang gintong kaharian. Ang bawat patak ng ulan ay hindi sapat upang hugasan ang dumi ng kahihiyan na dahan-dahang nanunuot sa balat ni Feli, ngunit sa gitna ng lamig, isang kakaibang init ang nagsimulang mag-apoy sa kanyang dibdib. Isang apoy na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang matinding pagnanais na mabuhay at manindigan. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada, ang mamahaling silk dress na simbolo ng kanyang huwad na pagkatao ay nakadikit na sa kanyang katawan. Mabigat at punong-puno ng putik. Tiningnan niya ang kanyang mga palad. Ang mga kalyo na nakuha niya sa bukid ng Nueva Ecija ay nandoon pa rin. Tila nagpapaalala na siya ay isang anak ng lupa na hindi basta-basta mapapatumba ng anumang unos sa Maynila. Dahan-dahang pinihit ni Feli ang kanyang katawan patungo sa direksyon ng port area. Ang bawat hakbang niya sa baha ay may dalang bigat, ngunit ang kanyang paningin ay nakapako sa munting papel na basa na ng ulan. Port area, warehouse 2. Doon nakakulong ang tanging dahilan kung bakit siya narito, si Lola Rosa. Hindi na siya makakaasa kay Kiko. Ang lalaking inakala niyang magiging sandigan ay muling nilamon ng gintong anino ng kanyang ina. Sa mundong ito ng mga Araneta, ang pag-ibig ay isang luho na tanging ang mga may kapangyarihan lang ang may karapatang malasap. At ang mga katulad niya ay mga piyesa lamang sa isang madugong laro. Pagpapakumbaba ang namayani nang huminto si Feli sa tapat ng isang maliit na karinderya na tila ba huling kanlungan sa gitna ng bagyo. Inabutan siya ng isang basong mainit na tubig ng isang matandang babaeng nagliligpit na ng kanyang mga paninda. Walang salita, tanging isang mahigpit na hawak sa baso, ngunit naramdaman ni Feli ang init na matagal nang ipinagkait sa kanya sa loob ng mansyon. Salamat po, Nay, ang mahinang bulong ni Feli. Doon niya na-realize na ang tunay na kalinga ay hindi matatagpuan sa mga dambuhalang chandelier o malalambot na carpet, kundi sa mga kamay ng kapwa niyang mahihirap na alam ang lasa ng pait. Habang naglalakad sa madilim at maputik na eskinita ng port area, ang amoy ng kalawang at alat ng dagat ay sumakal sa kanyang pandinig. Ang bawat anino ng mga dambuhalang container van
ay tila mga halimaw na nagbabantay. Narating niya ang warehouse doors. Ang bakal na pinto nito ay bahagyang nakabukas, naglalabas ng isang malamlam at madilaw na liwanag na pumuputol sa kadiliman ng gabi. Dahan-dahang sumilip si Feli sa loob. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Tila ba gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa gitna ng malawak at maalikabok na bodega, nakita niya si Lola Rosa. Ang matanda ay nakatali sa isang lumang silya. Ang kanyang ulo ay nakayuko at tila wala ng lakas. Sa harap ng matanda, nakatayo si Zenny, abala sa pagbibilang ng mga bundle ng pera sa ibabaw ng isang crate. Don't worry, matanda. Konting tiis na lang. Ang narinig ni Feli na boses ni Zenny, punong-puno ng panunuya. Kapag nakuha na ni Doña Benita ang gusto niya, itatapon ka na namin sa dagat. At ang apo mo, baka maging isa na rin siya sa mga special delivery ko sa ibang bansa. Naramdaman ni Feli ang matinding panginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa puot na nanggagaling sa kanyang kailaliman. Akma siyang papasok nang biglang may humawak sa kanyang bibig at marahas siyang hinila patungo sa likod ng mga kahon. Huwag kang maingay kung gusto mo pang mabuhay, ang pabulong na sabi ng boses na pamilyar sa kanya. Paglingon ni Feli, bumulad sa kanya ang mukha ni Kiko. Ngunit hindi na ito ang Kiko na suot ang mamahaling barong at nakatungo sa harap ng kanyang ina. Ang suot niya ngayon ay isang simpleng itim na jacket, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Kiko, bakit ka? Ang nanginginig na tanong ni Feli, habang dahan-dahang inaalis ang kamay ng lalaki. I'm sorry, Feli. Sumama ako kay Mama para makakuha ng impormasyon, ang pabulong na paliwanag ni Kiko. Alam kong dito nila dadalhin ang lola mo. Hindi ko kayang hayaang mangyari sa inyo ang nangyari sa pamilya mo noon sa Nueva Ecija. I have the recordings, Feli. Nakuha ko ang pag-amin ni Mama tungkol sa warehouse na ito at sa connection niya kay Zenny. Isang mist of distrust ang muling lumutang sa isipan ni Feli. Bakit ako maniniwala sa iyo? Anak ka ni Benita Araneta. Baka bitag lang din ito. Tumingin si Kiko ng diretso sa mga mata ni Feli. Isang tingin na puno ng sakit at tapat na pagmamahal. Dahil handa na akong mawalan ng lahat, Feli. I'm giving up the Araneta name. I'm giving up my inheritance. All I want is to do what is right and to save you. Dahan-dahang inabot ni Kiko ang kamay ni Feli. Sa gitna ng dilim ng warehouse, ang kanilang mga daliri ay nagdaop. Isang marupok na ugnayan na pilit binubuo sa gitna ng pagkawasak. Ngunit bago pa sila makakilos upang iligtas si Lola Rosa, isang malakas na tunog ng pagpihit ng bakal na trangka ang narinig nila mula sa pangunahing pinto. Ang aninong pumasok ay hindi isang bodyguard. Ito ay isang matangkad na babaeng suot ang isang itim na terno. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng anino, ngunit ang kislap ng kanyang mga perlas ay sapat na upang makilala siya. Si Doña Benita. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo nang makita ni Feli ang hawak ni Doña Benita. Isang galon ng gasolina, at isang lighter na nagniningning sa gitna ng dilim. Tumingin ang matanda sa paligid ng bodega. Ang kanyang mukha ay tila isang demonyong handang sunugin ang huling bakas ng kanyang mga kasalanan. Burahin ang lahat ng dumi, ang malamig na utos ni Doña Benita kay Zenny. Pati ang matandang yan. Siguraduhin mong walang matitirang kahit isang piraso ng papel na mag-uugnay sa akin sa Nueva Ecija. Napatakip si Feli ng kanyang bibig upang pigilan ang isang sigaw ng takot. Ang apoy na pumatay sa kanyang pamilya noon ay muling nagbabadyang lalamunin ang lahat ng kanyang mahal sa buhay. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa katarungan. Ito ay isang laban para sa huling hininga ng kanyang kaligtasan. Ang katarungan ay madalas na hindi sumisibol sa ilalim ng liwanag, kundi dahan-dahang gumagapang sa gitna ng pinakamadilim na gabi at sa loob ng warehouse doors. Ang bawat patak ng gasolina sa semento ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng natitirang hininga ng pag-asa. Amoy ng kamatayan ang bumabalot sa paligid. Isang pamilyar na amoy na nagpabalik sa alaala ni Feli noong 1978, noong ang langit ng Nueva Ecija ay naging kulay kahel at ang tanging narinig niya ay ang iyak ng kanyang mga magulang na nilalamon ng apoy. Naramdaman ni Feli ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay habang nakakapit sa laylayan ng jacket ni Kiko. Ang bawat butil ng kanyang pawis ay tila naging yelo sa lamig ng takot. Tumingin siya kay Lola Rosa na nakatali sa gitna ng bodega.
ang matandang nagturo sa kanya kung paano maging matatag, ngayon ay tila isang tuyong dahon na madaling mabuwal sa isang ihip ng hangin. Pighati ang dumaan sa kanyang isipan nang maalala niya ang mahigpit na yakap ni Lola Rosa bago siya umalis patungong Maynila. Ang pangakong babalik ako na may dalang ginhawa ay tila naging isang malupit na biro ng tadhana. "Ma, stop this! This is madness!" Ang pasigaw na bulong ni Kiko habang dahan-dahang lumalabas mula sa likod ng mga kahon. Ang boses ng lalaki ay puno ng sakit, isang uri ng sakit na nararamdaman lamang ng isang anak na sa wakas ay natanggap na ang katotohanang ang kanyang pinakamamahal na ina ay isang halimaw. Napatigil si Doña Benita sa pagbubuhos ng gasolina. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang liwanag mula sa munting lighter na hawak niya ay tumama sa kanyang mga perlas, na nagbibigay ng isang demonyong ningning sa kanyang mukha. "Kiril, what are you doing here? Dapat ay nasa mansyon ka, naghahanda para sa iyong kinabukasan." "My future, anong future ang itatayo ko sa ibabaw ng mga bangkay?" Ang sagot ni Kiko, ang kanyang mga mata ay nanunubig sa pagkabigo. "I heard everything. I saw everything. All these years, you made me believe na si Papa ay isang bayani. But he was just your accomplice in destroying Feli's family." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Benita. "Accomplice? Ang tatay mo ay mahina, Kiril? Ako ang nagligtas sa apelidong Araneta. Ako ang gumawa ng paraan para hindi tayo maghirap." Muli niyang itinaas ang lighter. "Umalis ka riyan, anak. Hayaan mong tapusin ko ito. Kapag wala na ang matandang iyan at ang lahat ng ebidensya, magiging malinis na tayo muli. Hindi kita hahayaan, Benita." Ang sigaw ni Feli habang lumalabas din sa anino. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng apoy ng katarungan. "Hindi mo na muling susunugin ang buhay ko." Hawak ni Kiko ang recording. Alam na ng buong mundo kung sino ka talaga. Sa gitna ng tensyon, si Zenny ay nagsimulang matakot. "Doña Benita, tumakas na tayo. Baka parating na ang mga pulis." Ngunit ang reyna ng mga Araneta ay tuluyan ng nilamon ng kanyang sariling lason. Ang mist of distrust ay napalitan ng isang desperadong galit. "Kung hindi ako mananalo, walang mananalo." Ang hiyaw ng matanda habang marahas na binitawan ang lighter sa bahaging basang-basa ng gasolina. Sa isang iglap, ang dilaw na liwanag ay gumapang sa sahig, mabilis at mapanganib. Ang init ay agad na sumakal sa hangin. Mabilis na tumakbo si Feli patungo kay Lola Rosa. Binaliwala ang mga dila ng apoy na nagsisimulang humalik sa kanyang mga paa. Gamit ang isang piraso ng matalim na bakal na napulot niya sa sahig, pilit niyang pinuputol ang mga lubid na naggagapos sa kanyang lola. "Kiko, tulungan mo ako!" Ang hiyaw ni Feli sa gitna ng usok. Nakipagbuno si Kiko sa kanyang sariling ina upang pigilan itong tumakas. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga kahon ang narinig mula sa itaas na palapag ng bodega. Ang apoy ay mabilis na umakyat sa mga tuyong crate ng Araneta Shipping Lines. Ang warehouse dose ay unti-unti nang nagiging isang horno ng kamatayan. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo nang makita ni Feli na ang pinto ng bodega ay mabilis na isinara ni Zenny mula sa labas. Na ikinulong silang lahat sa loob. Si Feli, si Kiko, si Lola Rosa, at maging ang nanlilisik na si Doña Benita. Ang tunog ng pagpihit ng trangka sa labas ay tila huling hatol sa kanilang lahat. "Zenny, buksan mo ito! Traidor ka!" Ang sigaw ni Doña Benita habang hinahampas ang bakal na pinto, ngunit tanging ang tawa ng recruiter ang narinig niya sa gitna ng dagundong ng apoy. Tumingin si Feli kay Kiko sa gitna ng usok. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon, tila nagtatanong kung ito na ba ang dulo ng kanilang huwad na kanlungan. Ang katarungan ay narito na, ngunit ang presyo nito ay tila ang kanila mismong mga buhay. Ang init ay hindi lamang pumapaso sa balat, kundi tila dahan-dahang tumutunaw sa huling hibla ng katuwiran sa loob ng nag-aapoy na warehouse dose. Ang usok ay naging isang makapal at itim na kumot na bumabalot sa bawat hininga ni Feli, dahilan upang ang bawat pag-ubo niya ay maging kasing sakit ng mga saksak sa kanyang baga. Sa gitna ng lumalalang liyab, nakita niya ang mukha ni Lola Rosa, ang mukhang nag-aruga sa kanya sa Nueva Ecija. Ngayon ay maputla at puno ng uling, tila ba isang kandilang unti-unti nang nauupos sa harap ng dambuhalang altar ng kasakiman. Naramdaman ni Feli ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay, habang pilit niyang kinalalampag ang bakal na pinto
na isinara ni Zeni. Ang bawat suntok niya sa malamig na metal ay hindi nagbubunga ng ingat, kundi nag-iiwan lamang ng hapdi sa kanyang mga kamao. Katapatan ang namayani nang biglang hatakin ni Kiko si Feli palayo sa pinto. Iniyakap ng lalaki ang kanyang sarili sa dalaga upang magsilbing kalasaglaban sa mga bumabagsak na piraso ng nagbabagang kahoy mula sa kisame. Sa sandaling iyon, ang bango ng kolone ni Kiko ay tuluyan ng nalunod sa amoy ng sunog na goma at lason, ngunit ang bilis ng tibok ng kanyang puso ang nagsilbing tanging ritmo ng buhay sa gitna ng kamatayan. Feli, makinig ka! Kailangan nating makalabas dito! Ang pasigaw na sabi ni Kiko, ang boses niya ay basag dahil sa usok. The back exit is blocked by the containers, pero may maliit na bintana sa itaas ng loading dock. You have to take Lola Rosa. Go! Paano ka, Kiko? At ang nanay mo? Ang nanginginig na tanong ni Feli habang nakatingin kay Doña Benita, na ngayon ay nakaluhod na rin sa sahig. Pilit na humahawak sa kanyang mga perlas. Na tila ba ang mga hiyas na iyon ang magliligtas sa kanya mula sa impyernong siya mismo ang nagsindi. Tumingin si Kiko sa kanyang ina nang may matinding pait. Isang mist of distrust ang tuluyan ng napawi na palitan ng isang malupit na katotohanan. I will bring her out. Pero Feli, kapag nakalabas na kayo, huwag na huwag kang lilingon. Go to Padre Tomas. Siya lang ang may hawak ng mga dokumentong hindi ko nakuha. Sa tulong ng isang lumang hagdanan na kahoy, pilit na binuhat ni Kiko si Lola Rosa patungo sa maliit na siwang sa itaas ng bodega. Naramdaman ni Feli ang bigat ng katawan ng kanyang lola, isang bigat na sumisimbolo sa lahat ng taon ng paghihirap na pasan-pasan ng kanilang pamilya. Nang maibaba na si Lola Rosa sa labas, muling lumingon si Feli sa loob. Nakita niya si Kiko na dahan-dahang hinihila ang kanyang ina patungo sa bintana, habang ang mga dila ng apoy ay tila mga kamay na pilit silang hinahatak pabalik sa kailaliman. Pagkalapag ni Feli sa maputik na kalsada ng port area, sinalubong siya ng malamig na hangin at ang tunog ng papalapit na mga sirena ng bumbero. Ngunit sa halip na tumakbo palayo, nanatili siyang nakatitig sa nag-aapoy na gusali. Ang warehouse dose ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata, isang dambuhalang tumpok ng mga bakal, at apoy na tila ba naging libingan ng kanyang nakaraan. Sa sandaling iyon, ang Feli na nakaluhod sa putik ay tuluyan ng namatay at isang bagong felisidad ang isinilang mula sa abo. Lumipas ang 3 araw. Sa loob ng isang maliit at tago na silid sa kumbento ni Padre Tomas, nagising si Feli. Ang bango ng mainit na kape at pandesal ay dahan-dahang nagpagising sa kanyang diwa. Nakita niya si Lola Rosa na mahimbing na natutulog sa kabilang kama, ligtas at buhay. Pumasok si Padre Tomas. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala. Gising ka na, anak. Ligtas na kayo rito, ang mahinahong sabi ng pari habang iniabot ang isang baso ng tubig. Padre Hog. Si Kiko at si Doña Benita? Ang unang tanong ni Feli. Natahimik ang matandang pari. Nakaligtas sila, Felicidad. Ngunit ang iyong fiancé ay kasalukuyang nasa ospital dahil sa mga tinamong sugat. At ang kanyang ina ay abala sa paglilinis ng kanyang pangalan. Ginagamit nila ang sunog upang magmukhang biktima sa harap ng media. Sinabi nila sa balita na ikaw ang nagsindi ng apoy upang tustusan ang iyong pagtakas, kasama ang pera ng mga araneta. Naramdaman ni Feli ang isang malamig na galit na dahan-dahang gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi na siya nasasaktan. Ang sakit ay napalitan na ng isang matalas na determinasyon. Tumingin siya sa salamin at nakita ang kanyang sarili. May mga bakas ng paso sa braso, gulo-gulo ang buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na mga mata ng isang biktima. Ang mga ito ay mga mata na ng isang hukom. Gusto nilang maglaro ng biktima, Padre? Sige, hayaan nating isipin nila na nanalo na sila. Ang sabi ni Feli, ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan. Kailan ang nakatakdang engagement party of the century na sinasabi ni Doña Benita sa mga balita? Sa susunod na linggo, anak, itutuloy nila ang plano upang ipakita sa lahat na ang pamilya Araneta ay hindi matitinag ng anumang iskandalo. Sagot ni Padre Tomas habang iniaabot ang isang itim na folder. Narito ang lahat, Feli, ang mga original land titles mula sa Nueva Ecija, ang listahan ng mga taong ibinenta ni Zeni sa shipping lines at ang pirma ng iyong ama na pinilit nilang makuha bago siya mamatay sa sunog noong 1998.
Nanginginig ang mga daliri ni Feli habang hinahawakan ang mga dokumento. Ang bawat pahina ay may amoy ng katarungan. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo nang ilabas ni Feli ang isang elegante at gintong imbitasyon na nakuha niya mula sa mga gamit ni Kiko noon. Ang pangalang nakasulat doon ay hindi Felicia, kundi ang pangalan ng babaeng papalit sa kanya sa tabi ni Kiko. Hindi ako papayag na matapos ang gabing iyon nang walang nagsasabi ng totoo. Bulong ni Feli sa dilim ng silid. Padre, kailangan ko ng isang pabor. Kailangan ko ng isang paraan upang makapasok sa ballroom ng mga araneta nang hindi nila namamalayan. Nang nagpamit ni Feli ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pagsagip kay Lola Rosa. Ito ay tungkol sa muling pagbawi ng dangal ng bawat magsasaka sa Nueva Ecija na naging biktima ng gintong anino ng mga araneta. Ang pagbabalik ng Reyna ay nagsisimula na, at ang katarungan ay hindi dumarating ng may ingay, kundi dumarating ito sa gitna ng isang marangyang pagdiriwang kung saan ang bawat tawa ay magiging isang hiyaw ng pagsisisi. Gang, hindi ka pwedeng tumalikod sa amin, Kiko. You are an Araneta, and your duty is to the family legacy, not to a girl from the mud of Nueva Ecija. Ang boses ni Doña Benita ay kasing lamig ng bakal na nanggagaling sa kabilang panig ng pintuan ng kanyang silid sa ospital. Sa loob ng marangyang kwarto na punong-puno ng mga sariwang bulaklak at mga basket ng prutas mula sa mga pinakamayayamang pamilya sa bansa, naramdaman ni Kiko ang isang nakakasakal na pag-iisa. Nakahiga siya sa malambot na kama, ang kanyang katawan ay balot ng mga benda mula sa mga sugat na natamo sa sunog sa warehouse dose. Ngunit ang mas matinding hapdi ay nanggagaling sa katotohanang ang kanyang ina ay mas abala sa pag-aayos ng engagement party kaysa sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Kiko ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang mabigat na martilyo sa kanyang dibdib. Ang bawat hinga niya ay may kasamang pait ng usok na hindi na yata mawawala sa kanyang mga baga. Tumingin siya sa kanyang mga palad na nanginginig. Ang mga kamay na dati ay ginagamit lamang sa pagpirma ng mga tseke, ngunit ngayon ay naging saksi sa marahas na katotohanan. Pagsisisi ang namayani nang makita niya ang isang maliit na bakas ng sunog sa kanyang hintuturo. Naalala niya ang takot sa mga mata ni Feli habang pilit nitong inililigtas ang kanyang lola. Doon niya natanto na ang mansyong kinalakihan niya ay hindi isang palasyo, kundi isang magandang kabaong nagawa sa ginto kung saan unti-unti siyang inililibing ng buhay ni Doña Benita. Kiko, are you listening? I've invited the governor and the press. This party will clean our name from that accident in the port area. Patuloy ni Doña Benita habang dahan-dahang binubuksan ang kurtina, hinahayaang pumasok ang sikat ng araw na tila ba isang huwad na pag-asa. And don't worry about Felicidad. The police are looking for her. Sisiguraduhin kong hindi na siya muling makakalapit sa iyo. Hindi sumagot si Kiko. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang imahe ni Feli ay nananatiling nagniningning sa kanyang alaala. Ang tawa nito habang kumakain sila ng pandesal, ang tapang nito sa gitna ng apoy. Bawat alaala ay tila isang balaraw na tumutusok sa kanyang konsensya. Hanggang kailan ako magiging isang sunod-sunurang anino sa ilalim ng kapangyarihan ng aking ina? Kailangan ko bang mamatay ng tuluyan bago ko magawang manindigan para sa katotohanan? Nang makaalis si Doña Benita upang makipag-usap sa kanyang mga abogado, dahan-dahang bumangon si Kiko. Sa kabila ng hapdi ng kanyang mga sugat, pilit niyang inabot ang isang lumang leather briefcase na iniligtas ng kanyang sekretarya mula sa nasunog na opisina ng kanyang ama. Ito ang huling pag-aari ni Don Roberto na hindi pa niya lubos na nasusuri. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang isang lihim na siwang sa ilalim ng briefcase. Ang tunog ng pagkapunit ng lumang tela ay tila isang hudyat ng pagbubukas ng isang madilim na kasaysayan. Sa loob nito, nakita niya ang isang tumpok ng mga dilaw na papel, mga orihinal na titulo ng lupa sa Nueva Ecija, na may petsang 1,978. Ngunit ang kumuha ng kanyang buong atensyon ay isang maliit at kupas na litrato na nakatago sa pagitan ng mga dokumento. Nanlaki ang mga mata ni Kiko at tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang litrato ay nagpapakita ng isang batang babae na may hawak na manikang basahan, nakatayo sa harap ng isang luntiang bukid. Sa likod ng litrato, may sulat kamay ang kanyang ama, Felicidad Abad, ang batang hindi ko na ipagtanggol, patawad. Naramdaman ni Kiko ang biglang pagluluwag ng hangin sa kanyang paligid.
Paanong may litrato ni Feli sa mga gamit ng kanyang ama bago pa man sila magkakilala? At anong uri ng pagpatawad ang hinihingi ni Don Roberto mula sa isang batang biktima ng kanilang pamilya? Isang malaking puzzle ang dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Isang puzzle kung saan ang kanyang ama ay maaring hindi ang bayaning inakala niya, kundi isang taong nabulag din ng kasakiman ni Doña Benita. Sa gitna ng katahimikan ng kwarto, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang nurse na may dalang mga gamot, ngunit ang mga mata nito ay punong-puno ng kaba. Lumapit ang nurse kay Kiko at may mabilis na ibinigay na isang maliit na device. "Sir, may nagpapaabot po nito sa inyo. Huwag niyo raw pong ipapakita sa kahit kanino," ang pabulong na sabi ng nurse bago mabilis na lumabas. Nang i-on ni Kiko ang device, ang unang narinig niya ay ang pamilyar na boses ni Padre Tomas. Ngunit ang kasunod niyon ay ang isang boses na nagpatayo ng lahat ng kanyang balahibo. Ang boses ni Feli, malinaw at puno ng kapayapaan. "Kiko, kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay handa ka na. Ang party sa susunod na linggo ay hindi para sa atin. Ito ang gabi ng ating paglaya. Magtiwala ka sa akin, gaya ng pagtitiwalang ibinigay mo noong nasa loob tayo ng apoy." Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo habang mahigpit na hinahawakan ni Kiko ang litrato ni Feli at ang device mula kay Padre Tomas. Ang mist of distrust ay tuluyan na ngang naglaho na palitan ng isang mapanganib na plano. Ang pamilya Araneta ay naghahanda para sa isang pagdiriwang, ngunit hindi nila alam na ang kanilang sariling anak ang magsisilbing mitya na susunog sa kanilang gintong trono sa harap ng buong mundo. Hindi mo ba naintindihan, Felicidad? Ang katarungan ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pag-iyak o pagmamakaawa. Ibigay mo sa akin ang orihinal na mga titulo ng lupa mula sa Nueva Ecija. This is the only way to destroy Doña Benita once and for all. This is for the church and for the honor that she stole from my family. Ang mga salitang iyon ni Padre Tomas ay tila mga patak ng asido na dahan-dahang tumutunaw sa huling kanlungan ng pagtitiwala ni Feli. Sa loob ng madilim na sakristya, kung saan ang tanging liwanag ay nanggagaling sa mga aandap-andap na kandila sa paanan ng mga santo, naramdaman ni Feli ang isang uri ng panlalamig na mas matindi pa sa ulan sa labas. Nakatayo ang pari sa harap niya. Ang anino nito ay dambuhalang gumagapang sa pader na gawa sa bato, at ang mukhang dati ay simbolo ng kabanalan ay ngayon ay balot ng isang nakakatakot na uhaw sa paghihigante. Naramdaman ni Feli ang panginginig ng kanyang mga kamay habang mahigpit na nakayakap sa itim na folder na ibinigay sa kanya ni Padre Tomas ilang araw na ang nakalilipas. Akala niya ang folder na ito ay sandata para sa kanyang kalayaan. Ngunit ngayon, napagtanto niya na siya ay isa lamang pawn sa isang mas malaking laro na matagal nang sinimulan ng paring ito. Katapatan na inakala niyang namumuo sa pagitan nila ay isa palang ilusyon. Isang maingat na binuong bitag upang gamitin ang kanyang pait para sa pansariling interes ni Padre Tomas. "Padre, akala ko po ay gusto niyo akong tulungan dahil iyon ang tama." Ang nanginginig na tugon ni Feli, ang kanyang boses ay tila isang munting hininga sa gitna ng nagngangalit na hangin. "Pero bakit tila gagamitin niyo lang ang mga dokumentong ito upang tustusan ang inyong sariling galit? Paano si Lola Rosa? Paano ang katarungan para sa mga magsasaka kung itatago niyo lang din ang katotohanan para sa inyong blackmail?" Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Padre Tomas. Isang ngiting hindi nababagay sa ilalim ng altar. Ang katarungan, Felicidad, ay isang konsepto para sa mga nananaginip. Sa totoong mundo, ang kapangyarihan ay kinukuha, hindi hinihingi. Ang pamilya Araneta ang sumira sa pangalan ng aking kapatid noong 1978. Sila ang dahilan kung bakit ako napunta sa abito na ito bilang pagtatago. Ngayon, ibigay mo sa akin ang folder. Ibigay ko sa iyo ang perang kailangan mo para makapagtago kayo ni Rosa at ako na ang bahala kay Benita. Naramdaman ni Feli ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na kailangan na niyang tumakbo. Tumingin siya sa malaking krus sa likuran ng pari, ngunit tila ba pati ang langit ay tumalikod na sa kanya sa gabing ito. Ang mist of distrust ay tuluyan ng naging isang makapal na usok na sumasakal sa kanyang pagkatao. Sino pa ang kanyang matatakbuhan kung ang mismong taong nagligtas sa kanya sa apoy
ay siya palang nagnanais na ikulong siya sa isang mas malalim na impyerno. Hindi ko po ibibigay ito sa inyo, Padre. Ang maring sabi ni Feli habang dahan-dahang umaatras. Ang bawat hakbang niya sa malamig na semento ay may dalang bigat ng isang desisyong maaring pumatay sa kanya. Ang mga dokumentong ito ay hindi para sa inyo. Ito ay para sa katotohanan. Hindi ko hahayaang maging katulad niyo ako na nabubuhay sa dilim. Huwag kang magmatigas, Felicidad. Ang pasigaw na banta ng pari, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kapilya, dahilan upang malaglag ang ilang piraso ng tuyong talulot mula sa mga bulaklak sa altar. Nakalimutan mo na yata na ikaw ay isang wanted. Isang tawag ko lang sa presinto, dadamputin ka nila dahil sa sunog sa warehouse dose. Sa tingin mo ba ay maniniwala sila sa isang katulong na tulad mo laban sa isang pari at sa isang araneta? Nanigas si Feli sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat hininga niya ay tila paglunok ng mga bubog. Ang pader sa kanyang likuran ay malamig at matigas. Tila ba sinasabi sa kanya na wala na siyang kawala. Sa sandaling iyon, ang sakristya ay naging isang gintong hawla na mas malupit pa sa mansyon ni Doña Benita. Ang taong inakala niyang sandigan ay siya palang magiging mitya ng kanyang huling pagbagsak. Dahan-dahang ibinaba ni Padre Tomas ang kanyang kamay patungo sa bulsa ng kanyang abito na tila may kinukuha. Ang kaba sa dibdib ni Feli ay umabot na sa rurok. Ngunit sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang pinto sa likuran ng sakristya. Isang matandang sakristan ang pumasok, pawis na pawis, at nanlalaki ang mga mata. Padre! Padre Tomas, may mga pulis sa labas. Hinahanap po nila ang babaeng pumasok dito kanina. Ang nanginginig na ulat ng sakristan. Tumingin si Padre Tomas kay Feli nang may mapanganib na kinang sa mga mata. Isang mabilis na desisyon ang dumaan sa kanyang isipan. Ayan na sila, Felicidad. Huling pagkakataon. Ibigay mo sa akin ang folder o hayaan mong mabulok ka sa kulungan habang pinapanood mong namamatay sa gutom ang lola mo. Nanginginig ang buong katawan ni Feli, ngunit sa gitna ng kanyang takot, isang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Ang imahe ni Kiko sa loob ng ospital, ang mga matang nangangako ng paglaya. Hindi siya pwedeng sumuko ngayon, hindi siya pwedeng maging biktima muli. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo nang makita ni Feli na papalapit na ang anino ng mga pulis sa bintana ng sakristya. Mahigpit niyang niyakap ang folder sa kanyang dibdib. Ang bawat kuko niya ay bumaon sa karton hanggang sa masugatan ang kanyang mga daliri. Patawad po, Padre, pero mas natatakot po ako sa Diyos kaysa sa inyo. Ang huling bulong ni Feli, bago niya marahas na itinulak ang isang malaking rebulto ng santo patungo sa direksyon ng pari upang makagawa ng pagkakataong makatakas. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy sa semento ay tila hudyat ng pagsisimula ng isang bagong habulan. Tumakbo si Feli patungo sa madilim na pasilyo ng kumbento, binaliwala ang hapdi ng kanyang mga sugat at ang bilis ng kanyang paghinga. Ang katarungan ay malayo pa at ngayon ang buong mundo ay laban na sa kanya. Mula sa reyna ng mga araneta hanggang sa paring inakala niyang kanyang tagapagligtas. Ang katarungan ay hindi isang regalong dumarating ng kusa. Ito ay isang premyong kailangang agawin mula sa mga kamay na sanay sa pagmamanipula ng tadhana. Sa gabing ito, ang mansyon ng mga araneta ay tila isang dambuhalang dambana ng pagkukunwari. Ang bango ng libu-libong sariwang puting rosas ay humahalimuyak sa malawak na ballroom, pilit na nilulunod ang amoy ng lason at panlilinlang na matagal nang nanahan sa loob ng mga pader na ito. Ang mga dambuhalang chandelier ay nagniningning ng labis. Tila mga matang nanghuhusga sa bawat panauhing nakasuot ng pinakamamahal nilang mga hiyas at sutla. Ang miting pamilya Araneta ay palaging magiging simbolo ng integridad at katatagan. Sa gabing ito, sa pag-iisang dibdib ng aking anak, na si Kiril sa isang babaeng karapat-dapat sa aming pangalan, muling pinatutunayan ng kasaysayan na ang ginto ay nananatili sa itaas at ang dumi ay nananatili sa ilalim. Ang boses ni Doña Benita ay umalingaw-ngaw sa buong sulyap ng mga panauhin, puno ng isang nakakangilong kapalaluan. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, suot ang isang kulay ube na terno na puno ng mga bordang ginto. Ang kanyang mga brilyante sa leeg ay kumikinang sa bawat paghinga niya, tila ba bawat kislap nito ay isang paalala ng mga buhay na kanyang tinapakan upang marating ang kinalalagyan niya ngayon. Sa tabi niya, nakatayo si Kiko. Ang mukha ay maputla at ang mga mata ay nakapako sa kawalan. Ang lalaking akala ng lahat ay masayang ikakasal
ay tila isang bilanggo na naghihintay ng huling hatol. Sa isang madilim na sulok sa likuran ng malalaking kurtina, naramdaman ni Feli ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay. Hawak niya ang itim na folder na punong-puno ng mga dokumento at ang maliit na USB drive na naglalaman ng katotohanan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa isang madugong digmaan. Ang kanyang suot na puting Filipiniana na hiniram niya sa isang kaibigan sa kumbento ay payak ngunit malinis. Isang matinding kaibahan sa karangyaan ng mga taong nasa harap niya. Determinasyon ang dumaan sa kanyang isipan nang maalala niya ang mga kalyo sa kamay ni Lola Rosa at ang abo ng kanilang bahay sa Nueva Ecija noong 1978. Hindi siya narito bilang isang biktima. Narito siya bilang isang hukom. Dahan-dahang lumabas si Feli mula sa anino. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makinis na sahig ay hindi narinig sa gitna ng masiglang tugtugin ng orkestra. Ngunit ang kanyang presensya ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagpabaling sa atensyon ng mga nasa malapit. Isa-isang natahimik ang mga panauhin. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Sino ang babaeng iyan? Hindi ba iyan ang katulong na nagnakaw sa kanila? Ang kapal ng mukha niyang magpakita rito. Napatigil si Doña Benita sa kanyang pagsasalita. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita si Feli na dahan-dahang naglalakad patungo sa gitna ng ballroom. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang perlas. Security, bakit nakapasok ang kriminal na ito rito? Ialabas niyo siya, ngayon din. Ang pasigaw na utos ng matanda, ang kanyang boses ay pumiyok dahil sa tindi ng kaba at galit. Huwag po kayong magmadali, Doña Benita. Ang boses ni Feli ay malumanay, ngunit may dalang awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Tumayo siya sa harap ng entablado, tinititigan ng diretso ang reyna ng mga Araneta. Nandito ako upang ibalik ang isang bagay na matagal niyo nang ninakaw. Hindi ang inyong singsing, hindi ang inyong pera, kundi ang katotohanan. Wala kang alam kundi magsinungaling, Felicidad. Isa kang mangingikil. Ang singhal ni Benita, habang pilit na kinakausap ang mga panauhin. Huwag kayong makikinig sa kanya. Ang babaeng ito ay may sakit sa isip. Tumingin si Feli kay Kiko. Sa sandaling iyon, ang slow burn na pag-ibig na namuo sa pagitan nila ay tila naging isang huling pakiusap. Kiko, handa ka na ba? Huminga ng malalim si Kiko. Ang panginginig ng kanyang mga tuhod ay unt-unting nawala, napalitan ng isang tatag na matagal na niyang ikinubli sa ilalim ng anino ng kanyang ina. Humakbang siya pasulong at kinuha ang mikropono mula sa kamay ni Doña Benita. Ang lahat ay napasinghap. Ang mga kamera ng press ay nagsimulang kumuha ng sunod-sunod na litrato. Ang bawat flash ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ng matanda. Ang aking ina ay tama sa isang bagay. Ang simula ni Kiko, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng matatag. Ang pamilya Araneta ay dapat maging simbolo ng integridad. Ngunit paano tayo magiging tapat kung ang pundasyon ng mansyong ito ay itinayo sa ibabaw ng mga pangarap na sinunog at mga lupang ninakaw mula sa mga inosenteng magsasaka sa Nueva Ecija noong 1978? Kiril, tumahimik ka! Ang histeryang sigaw ni Doña Benita, pilit niyang inaagaw ang mikropono ngunit naging matatag si Kiko. Hindi na ako tatahimik, ma, patuloy ni Kiko habang nakatingin sa mga panauhin. Feli, ipakita mo sa kanila. Sa isang hudyat, ang malaking screen sa likuran ng entablado na dapat ay magpapakita ng mga litrato ng kasal ay biglang nag-iba. Ang puting liwanag ay napalitan ng isang lumang video recording. Ang video ay medyo malabo, ngunit malinaw na makikita si Doña Benita kasama ang isang batang Zeni na may hawak na mga dokumento habang kinakausap ang mga armadong lalaki. Maririnig ang boses ng matanda. Siguraduhin niyong walang matitirang buhay sa pamilya Abad. Ang lupaing iyon ang magiging susi sa ating shipping empire. Ang buong ballroom ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan na sinundan ng isang malakas na ingay ng pagkagulat mula sa mga bisita. Ang mist of distrust na pilit na binuo ni Benita laban kay Feli ay tuluyan ng napawi at ang lahat ng mata ay nakatuon na ngayon sa reyna ng mga Araneta na tila ba isa na lamang siyang basura sa gitna ng kanyang sariling palasyo. Hindi totoo yan! Fake news ang video na yan! Ang hiyaw ni Doña Benita habang dahan-dahang nanghihina ang kanyang mga tuhod.
Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikibaka. Inilabas ni Feli ang mga original land titles mula sa itim na folder. Ito po ang mga dokumentong pilit niyang pinatago kay Padre Tomas. Ang mga pirma rito ay peke at ang tunay na may-ari ng lupang kinatatayuan ng inyong mga warehouse ay ang aking ama na pinatay niyo. Katarungan ang namayani nang lumapit si Feli sa tabi ni Kiko. Sa harap ng lahat, hinubad ni Kiko ang kanyang mamahaling relo at ang singsing na may tatak ng mga araneta at dahan-dahang inilapag sa sahig. Simula ngayong gabi, hindi na ako ang inyong tagapagmana. Mas pipiliin kong maging isang hamak na tao na may malinis na konsensya kaysa maging isang araneta na ang kamay ay punong-puno ng dugo. Nanginginig ang buong katawan ni Doña Benita. Ang kanyang mga perlas sa leeg ay biglang napigtas dahil sa kanyang marahas na pagkilos at ang bawat butil nito ay nagkalat sa sahig na lumilikha ng isang tunog na tila mga patak ng luha ng tadhana. Ang matanda ay dahan-dahang napaupo sa gitna ng entablado. Ang kanyang karangyaan ay tuluyan ng gumuho sa harap ng libu-libong mga matang dati ay humahanga sa kanya. Ngunit ang tension ay hindi pa natatapos. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na anino ang lumitaw sa pintuan ng ballroom. Si Zenny na punong-puno ng dumi at galit ay may hawak na isang baril na nakaturo kay Feli. Ang mga panauhin ay nagsimulang magsisigaw at nagkagulo. Ang bawat hakbang ni Zenny ay puno ng desperasyon ng isang taong wala nang mawawala. Kung babagsak ako, isasama kita, Felicidad, ang pasigaw na banta ni Zenny. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo nang makita ni Feli ang dahan-dahang pag-angat ng daliri ni Zenny sa gatilyo. Nakatayo si Feli sa gitna ng entablado, tila ba handa nang tanggapin ang huling sakripisyo para sa kanyang katarungan. Sa tabi niya, akma siyang haharangan ni Kiko, ngunit bago pa man may pumutok, ang lahat ng ilaw sa ballroom ay muling namatay. At isang pamilyar na boses ang narinig mula sa mga speaker. Isang boses na hinding-hindi nila inaasahang makikinig sa gabing ito. Ang laro ay tapos na para sa inyong lahat. Sino ang nagmamay-ari ng boses na iyon? At sa gitna ng kadiliman, sino ang magiging huling biktima ng gintong anino ng mga araneta? Ang katarungan ay narito na, ngunit ang presyo nito ay tila mas mataas pa sa inaasahan ng kahit sino. Ang kadamnan ang kadiliman ay hindi laging kaaway ng katotohanan. Minsan, ito ang nagsisilbing tabil upang ihanda ang huling yugto ng paniningil. Sa loob ng nagdidilim na ballroom ng mga araneta, kung saan ang bango ng mga mamahaling rosas ay nahahaluan na ng amoy ng pulbura at takot, ang bawat hininga ni Feli ay tila isang panalangin na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang init ng katawan ni Kiko na humarang sa kanyang harapan. Isang kalasag na gawa sa laman at dugo laban sa galit ni Zenny. Ang katahimikan ay nakabibingi, tila ba ang buong mundo ay huminto sa pag-ikot upang saksihan ang paghuhukom sa isang pamilyang itinayo sa ibabaw ng mga pangarap na ninakaw. Ang laro ay tapos na para sa inyong lahat. Ang boses na iyon, na nanggaling sa mga dambuhalang speaker ng ballroom, ay hindi boses ni Padre Tomas at hindi rin boses ng sinumang opisyal na kilala ni Doña Benita. Ito ay boses ni Attorney Valderrama, ang matagal nang nawawalang legal counsel ng yumaong Don Roberto Araneta. Kasabay ng muling pagliwanag ng mga chandelier, ang mga pintuan ng ballroom ay marahas na bumukas. Hindi upang papasukin ang mga bagong panauhin, kundi upang bigyang daan ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa makinis na sahig ay tila isang marcha ng katarungan na hindi na mapipigilan ng kahit anong yaman. Naramdaman ni Feli ang biglang pagluwag ng pagkakasakal ng takot sa kanyang lalamunan nang makita niyang mabilis na pinalibutan ng mga awtoridad si Zenny. Ang baril na hawak ng recruiter ay dahan-dahang naibaba habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa desperasyon. Paglaya ang namayani nang marinig ni Feli ang pag-click ng mga posa sa mga kamay ni Zenny, ang tunog na matagal na niyang pinangarap marinig sa kanyang mga panaginip sa Nueva Ecija. Ang babaeng sumira sa kanyang kabataan ay ngayon ay nakayuko, ang kanyang makapal na makeup ay dumi-dumi na ng luha at pawis. Tila ba ang lahat ng kanyang kasamaan ay unti-unti nang lumalabas sa kanyang balat. Felicidad, Kiko, patawarin niyo ako, ang pabulong na pagsusumamo ni Zenny habang kinakaladkad siya palabas. Ngunit hindi siya tinignan ni Feli.
Ang pansin ng dalaga ay nakapako kay Doña Benita. Ang reyna ng mga Araneta ay kasalukuyang nakasalampak sa sahig. Ang kanyang kulay ube na terno ay gusot-gusot na at ang kanyang mga daliri ay pilit na kinakalkal ang mga butil ng kanyang napigtas na perlas. Tumingin si Doña Benita sa mga panauhin. Ang mga taong kanina lamang ay yumuyukod sa kanya, ngunit ang nakita niya ay ang mga matang puno ng pandidiri at ang mga teleponong walang tigil sa pagkuha ng kanyang kahihiyan. Ang hiya na palagi niyang kinatatakutan ay tuluyan ng lumamon sa kanyang buong pagkatao. Hindi niyo ako pwedeng hawakan, I am Benita Araneta. Ang lupang ito ay akin. Ang histeryang sigaw ng matanda, ngunit ang kanyang boses ay tila isang paos na hiyaw ng isang sugatang hayop. Lumapit si Attorney Valderrama sa gitna ng entablado, hawak ang isang makapal na asul na folder. Doña Benita, sa ilalim ng warrant na ito, ang lahat ng ari-arian ng Araneta Shipping Lines at ang inyong mga personal na bank accounts ay pansamantalang i-freeze dahil sa mga kaso ng human trafficking, land grabbing, at direct involvement sa pagkamatay ng pamilya Abad noong 1998. At Kiril, binaling ng abogado ang tingin kay Kiko. Ang iyong ama ay nag-iwan ng isang lihim na video confession bago siya pumanaw. Alam niyang darating ang araw na ito. Naramdaman ni Feli ang panginginig ni Kiko sa tabi niya. Isang slow burn na emosyon ang sumabog sa pagitan nilang dalawa nang dahan-dahang hawakan ni Kiko ang kamay ni Feli. Ang hawak na iyon ay hindi na bahagi ng isang kontrata. Iyon ay hawak ng dalawang pusong nagkasundo sa gitna ng unos. Tumingin si Kiko sa kanyang ina nang may matinding pighati. Ma, ito na ang katapusan ng iyong gintong panaginip. Ang mahinang sabi ni Kiko. Ang boses niya ay puno ng isang uri ng kapayapaang nanggagaling sa ganap na paglaya. Hindi na ako magiging anino mo. Simula ngayong gabi, ang pangalang Araneta ay hindi na magiging simbolo ng takot, kundi simbolo ng pagbabayad puri. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Padre Tomas. Ngunit hindi na siya ang paring nagbabanta sa sakristya. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding pagsisisi. Lumapit siya kay Feli at inabot ang isang maliit na susi. Felicidad, ang lola mo ay ligtas na. Nasa pangangalaga na siya ng mga tunay na lingkod ng Diyos. Patawarin mo ako kung nabulag ako ng sarili kong galit. Ang katarungan ay hindi sa akin, kundi sa inyo. Naramdaman ni Feli ang isang mainit na luha na dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Ang lahat ng bigat na dinala niya mula Nueva Ecija hanggang Maynila ay tila dahan-dahang naglalaho, kasabay ng paglabas ni Doña Benita mula sa ballroom, karga-karga ng mga pulis. Ang palasyo ng mga Araneta ay tuluyan ng gumuho at sa gitna ng mga guho, isang bagong Felicidad ang nakatayo. Hindi na isang katulong, hindi na isang biktima, kundi isang babaeng buo, ang dangal. Tumalikod si Feli at nagsimulang maglakad palabas ng ballroom. Binalewala ang mga flash ng camera at ang mga tanong ng press. Huminto siya sa may pintuan at lumingon kay Kiko. Aalis na ako, Kiko. Kailangan kong balikan ang lola ko. Kailangan kong balikan ang Nueva Ecija. Sasama ako, Feli. Ang mabilis na sagot ni Kiko habang humahabol sa kanya. Wala na akong yaman, wala na akong pangalan, pero meron akong mga kamay na handang magtrabaho at isang pusong handang matutong magmahal ng totoo. Pag-asa ang namayani nang maglakad sila palabas ng mansyon patungo sa madilim na kalsada. Ang ulan ay tumigil na at ang bango ng sariwang lupa ay dahan-dahang bumabalik. Ngunit ang kanilang katahimikan ay biglang naputol ng isang itim na sasakyan ang huminto ng marahas sa kanilang tapat. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ng isang lalaking hindi nila inaasahan. Ang dating kanang kamay ni Don Roberto na inakalang matagal nang pumanaw. Ang lalaki ay may hawak na isang sobrang may selyo ng gobyerno ng ibang bansa. Kiril, Felicidad, huwag kayong magalak ng husto. Ang babala ng lalaki, ang boses ay puno ng misteryo. Ang sunog sa Nueva Ecija ay may isa pang kasabwat na hindi nyo nahanap sa ballroom na iyon, at ang taong iyon ay kasalukuyang hawak ang huling piraso ng inyong kaligayahan. Nanigas si Feli. Ang paglaya na akala niya ay ganap na ay tila isang pintuan lamang patungo sa isang mas malalim at mas mapanganib na sikreto. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa pagitan ng kanilang pag-asa at ng bagong panganib na nagbabadyang sumira sa kanilang bagong simula. Sino ang huling kaaway? At ano ang huling sakripisyong kailangan nilang gawin upang tuluyang makamit ang kapayapaan?